Ang araw ay tila karaniwan lamang, init ng tanghaling tapat, ingay ng trapiko, at ang walang humpay na abala ng mundo. Ngunit may kakaiba sa himpapawid. Para bang may hinahaplos ang hangin, isang bulong na hindi maririnig ng tainga, ngunit ramdam ng puso. Sa gitna ng gulong ito ng araw-araw, isang tinig ang nagsimulang magsalita, tahimik sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Mga kapatid ko, mga anak ng Diyos, minamahal kong pamilya kay Kristo. Tahimik ang silid. Isang matandang pari, ang kanyang boses ay buo ngunit puno ng kababaang loob, ay nakatayo sa gitna ng isang kapilya. Ang kanyang mga mata, bagaman puno ng karanasan at pagod, ay tila nagliliyab. Siya ay hindi isang taong naghahanap ng pansin. Siya ay isang lingkod lamang, isang tagapamagitan. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang puso ay dinadaluyan ng isang bagay na mas malalim, isang panawagan mula sa Espiritu Santo. Habang naririnig ninyo ang mga salitang ito, alamin hindi ito nagkataon. Dinala ka ng Panginoon dito. Hindi lahat ay agad na naniwala. Sa ikalawang hilera, isang lalaking nasa edad 30, si Joel, ay napakunot noo. Galing siya sa isang pamilya na laging puno ng gulo. Mula sa pagkabata, ang bahay nila ay hindi naging tahanan kundi parang larangan ng digmaan. Inabot siya ng pagod, ngunit para sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag, naroon siya ngayon. Samantala, sa dulong hilera ng kapilya, isang matandang babae na nakasuot ng lumang shawl, si Aling Rosita, ay tahimik na umiiyak. Alam niyang ito na ang sagot sa kanyang matagal ng panalangin para sa kanyang mga apo na nalululong sa bisyo. Ang pari ay patuloy sa kanyang pananalita. Ang espiritong ito rin ang nagbubuklod sa atin, sa kabila ng distansya. Isa tayong katawan. Isa tayong pananampalataya. At ngayon tinatawag tayo ng Diyos na muling italaga ang ating mga tahanan. Hindi lang bilang silungan, kundi bilang mga templong buhay kung saan gustong manahanan ng presensya ng Diyos. May gumalaw sa loob ng mga puso ng mga nakikinig. Hindi ito sermon. Hindi ito leksyon. Isa itong panawagan. Isa-isang bumalik sa alaala ng mga tagapakinig ang mga eksena ng kanilang tahanan, ang mga sigawan, ang mga katahimikan na mas masakit pa kaysa sa salita, ang mga pangakong binitawan ngunit hindi tinupad. Ngunit tanungin natin ang ating mga sarili, ano nga ba ang tunay na tahanan? Tahimik ang lahat. Ito ba ay apat na pader lamang at bubong? O ito ba ay lugar kung saan ang langit ay dumadampi sa lupa? Lugar kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nararamdaman sa bawat hapunan, sa bawat halakhak ng bata, sa bawat panalangin ng isang ina. Sa isang iglap, tila bumagal ang oras. Sa isipan ni Joel, naalala niya ang amang palaging lasing, ang ina niyang laging umiiyak habang nagluluto, at ang sarili niyang silid na puno ng galit at takot. Napapikit siya. Panginoon, bulong niya, hindi niya alam kung bakit. Sa tabi ni Aling Rosita, napansin niyang may isang batang babae, hindi niya kilala, marahil apo ng isa sa mga naroon, na sumandal sa kanyang balikat. Lola, totoo po ba na pwedeng maging bahay ng Diyos ang bahay natin? Iha, mahina niyang sagot. Kung bubuksan natin ang ating puso at ang ating pinto sa kanya. Ang pari ay bumaba mula sa pulpito. Bitbit niya ngayon ay hindi mikropono kundi isang maliit na mangkok ng asin. Mga anak, ngayon ay nagsisimula ang ating paglalakbay. Isang espiritual na paglalakbay kung saan ang bawat tahanan ay magiging altar. Ang bawat sulok ay magiging dambana. At ang unang hakbang ay muling alalahanin ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa pinakasimpleng bagay. Tulad ng asin. Tumingin siya sa bawat isa. Parang ang tingin niya ay direktang tumatagos sa mga kaluluwa. Ang asin. Gamit ito ng ating mga ninuno hindi lang sa pagluluto kundi sa pag-aalay, sa paglilinis, at sa pakikipagtipan sa Diyos. Alam ba ninyo na sa aklat ng Levitico, sinabi ng Diyos, timplahan ng asin ang lahat ng iyong mga handog. Bumalik siya sa gitna ng altar. Tahimik pa rin ang lahat. Hindi na ito karaniwang misa. Isa na itong espiritual na panunumpa. Ngayon, isipin niyo ang inyong mga tahanan. Hindi sa ayos ng muebles. Hindi sa ganda ng pintura. Kundi sa espiritual na anyo nito. Anong espiritu ang naroroon? Kapayapaan ba? O galit? Panalangin ba? O katahimikan ng kawalan ng pag-asa? Unti-unti, ang bigat ng katahimikan ay napalitan ng pagninilay. Ang salita ng pari ay hindi lamang umaalingaw sa silid. Tila ba ito ay bumaba sa puso ng bawat isa? Kung ang Panginoon ay lumikha sa atin mula sa alabok,
Tiyak na kaya rin niyang gawing templo ng kanyang kaluwalhatian ang ating mga tahanan. At doon sa mismong altar ng ating buhay araw-araw, siya ay mananahan. At sa puntong iyon, ang naroroon ay hindi na lamang mga tagapakinig. Sila ay naging mga kalahok sa isang banal na kasunduan. Isa-isang napayuko. Ang ilan ay tahimik na umiiyak. Ang iba ay hawak ang kanilang rosaryo. Lahat ay inaanyayahan sa parehong panalangin. Panginoon, sabi ni Joel muli, ngayon ay mas malinaw, nais kong baguhin mo ang aming tahanan. Ang pari ay ngumiti, marahang, ngunit puno ng sigla. Kung gayon simulan natin ang hakbang. Mula sa simula, mula sa pinakaugat. Sa susunod na kabanata, alamin natin kung paanong ang isang simpleng kurot ng asin ay maaaring maging susi sa isang sagradong pagbabalik. Tahimik pa rin si Joel habang pauwi. Hawak niya sa bulsa ang maliit na papel na ibinigay ng pari bago sila lumabas ng kapilya. Nakasulat dito, Levitico 2:13, timplahan ng asin ang lahat ng iyong mga handog. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may apoy na sumiklab sa kanyang loob. Hindi ito ang karaniwang sermon na narinig niya sa kanyang kabataan. May laman, may init, at may paanyaya sa isang bagay na tunay. Pagkarating sa bahay, dumiretso siya sa kusina, binuksan ang lalagyan ng asin at tinitigan ito. Karaniwan. Puting butil. Walang amoy. Walang kislap. Ngunit may bigat. Kinabukasan, sa maliit na silid ng parokya, nagtipon ulit ang mga naroroon sa unang pagtitipon. Nandoon si Joel, si Aling Rosita, at ilan pang mga pamilyar na mukha. Ang pari na ngayon ay nakasuot ng simpleng abito, ngumiti. Kahapon tayo ay tinawag. Ngayon tayo ay tuturuan. Bumunot siya ng maliit na lalagyan ng asin at inangat ito sa harapan ng lahat. Maliit, simpleng bagay. Ngunit sa mga mata ng Diyos ito ay tipan. Lumitaw ang kilig sa likod ng leg ni Joel. Sa loob-loob niya, paano naging tipan ng asin? Buksan natin ang ating Biblia, ani ng pari, Levitico 2:13. Timplahan ng asin ang lahat ng iyong mga handog. Huwag mong pabayaang mawalan ng asin ng tipan ng iyong Diyos ang iyong mga handog. Kapatid, dagdag niya, ang asin ay hindi lang pampalasa. Sa lumang tipan, ito ay simbolo ng kasunduan, hindi nabubulok, hindi nababago. Tulad ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Tumango si Aling Rosita. Noong ako'y bata pa, wika niya, ginagamit ng nanay ko ang asin sa tuwing may sakit kami. Iwawisik niya ito sa paligid habang nagdarasal. Hindi ko yon maintindihan noon pero nararamdaman ko ang kapayapaan pagkatapos. Tignan natin ang mga bilang 18:19, patuloy ng pari. Isang walang hanggang tipan ng asin sa harap ng Panginoon. Sa harap ng mga mata ni Joel, ang mga talata ay parang nagiging buhay. Parang binubuksan ng Diyos ang isang lihim na matagal nang nakatago. Alam niyo ba, tanong ng pari, na maging sa panahon ni Eliseo, ginamit ang asin upang pagalingin ang tubig ng isang tiwaling balon. Bumaling siya kay Joel. 2 Hari 2:21. Kumuha siya ng asin at inihagis sa balon, at ang tubig ay gumaling. Nanlaki ang mata ni Joel. Kaya kung ang asin ay ginamit upang pagalingin ang tubig, bakit hindi ito gamitin upang pagalingin ang tahanan? Hindi doon nagtapos ang simbolismo ng asin, sabi ng pari. Pakinggan niyo ang salita ni Jesus sa Mateo 5:13, kayo ang asin ng lupa. Napakunot no si Joel. Bakit hindi sinabi ni Jesus na kayo ang ginto ng mundo? O kayo ang liwanag lamang? Bakit asin? Dahil ang asin ay hindi mahalaga sa anyo, kundi sa bisa. Tahimik itong kumikilos. Hindi mo ito laging kita, pero ramdam mo ang epekto. Tulad ng tunay na pananampalataya. Muli ay itinaas ng pari ang asin. At kung ang asin ay nawalan ng lasa, wika ng Panginoon, paano ito magiging kapaki-pakinabang? Tumahimik ang lahat. Tila sumisid ang bawat isa sa sariling konsyensya. Alam ba ninyo, patuloy niya, na sa unang simbahan, ginagamit ang asin sa binyag. Isinasawsaw sa dila ng katekumen bilang tanda ng karunungan at pangako ng pananampalataya. Lolo ko po, biglang sabi ng isang batang babae sa dulo, may luma siyang kwento na nilalagyan daw ng asin ang pinto ng bahay sa gabi, para raw walang masamang espiritu. Napangiti ang pari. Hindi pa mahiin yon, iha. Banal na tradisyon iyon, pagkilos ng pananampalataya.
Kaya ngayon, sabi ng pari, hinihiling ko sa inyo kumuha ng asin sa inyong tahanan. Huwag pa blessed muna. Kumuha lang ng asin, iwisik ito sa pintuan ng inyong bahay, habang sinasabi, Panginoon, ibinabalik ko ang aking tahanan sa iyo. Walang dasal na mahaba. Ang mahalaga ay tapat. Kung may tensyon, alitan, galit sa bahay niyo, iwisik ang asin at sabihin, Kristo, ikaw ang kapayapaan ng aming tahanan. Kinagabihan, habang ang ulan ay banayad na bumubuhos, si Joel ay nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. Sa isang kamay, hawak niya ang asin. Sa kabila, isang maliit na krusipiho na minanapa ng kanyang ina. Sa loob, maririnig ang ang mga sigawan ng mga kapatid niyang nagtatalo sa kwarto, at ang mga yabag ng amang lasing na palaboy-laboy sa sala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Wala siyang sinabing salita sa simula. Pero sa kanyang puso ay isang bulong, Panginoon, hindi ko alam kung paano pero alam kong gusto kong magsimula. Kinuha niya ang asin at maingat na iwiniwisik sa paanan ng pintuan. Panginoon, bulong niya, tanggapin mo ang tahanang ito. Kahit sira-sira. Kahit puno ng sigalot. Magsimula ka rito. Nang mga sandaling iyon, hindi tumigil ang ulan pero parang lumambot ang hangin. Parang may bagong simula sa hangin. Walang kumikislap na milagro. Walang tunog ng anghel. Ngunit sa puso ni Joel, may kakaibang katahimikan na ngayon niya lang naramdaman. Kinabukasan, ang nakababatang kapatid ni Joel na si Marco ay napansin ang ilang butil ng asin sa paanan ng pinto. Kuya, anong meron dito? Tanong niya. Napangiti si Joel. Simula, sagot niya. Pagbabago. At habang isinasalansan niya ang asin sa isang maliit na lalagyan para itago sa tabi ng kanilang altar, naramdaman niya sa kanyang puso na hindi siya nag-iisa sa laban. Ang Diyos ay nagsisimula ng kumilos. Si Miriam ay hindi agad mapapansin sa karamihan. Maliit, payat, nakasuot ng lumang bestida, at may shawl na tila'y minana pa sa isang panahong matagal nang lumipas. Ngunit ang kanyang mga mata, nagniningning na parang may dalang apoy, ay hindi mo malilimutan. Tumira siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng isang burol sa Nazareth, malayo sa sentro, ngunit hindi kailanman malayo sa paningin ng Diyos. Sa bahay na yon, may 5 silid, 4 na alaala ng sakit, at isang altar na itinayo gamit ang lumang kahoy mula sa sirang kabinet. Doon, araw-araw, nagaganap ang isang himalang walang tunog. Maraming taon na ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang asawa. Si Ruben, isang tahimik ngunit mahigpit na lalaki, ay inilibing isang taglamig, kasabay ng pagkawala ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Ang mga anak ay lumaki, umalis, at nagbago. Ang isa ay nagtungo sa syudad, na balitaang nalulong sa bisyo. Ang isa ay nanahimik na lang at tuluyang lumayo. Si Miriam ay naiwan sa bahay, kasama ang alaala ng mga araw na ang tawanan ay parang musika. Hanggang sa dumating ang isang buwan ng Oktubre. Isang buwan ng malalim na malamig na gabi at katahimikan na hindi kayang tapatan ng anumang dasal, maliban sa isang matandang babae na hindi nawalan ng pag-asa. Nanay, tanong ng kanyang apo isang hapon, bakit po puro asin ang mga sulok ng bahay natin? Dahil ang asin, iha, sagot ni Miriam, ay paalala kay Lord na ang bahay na ito ay para sa kanya. Tahimik lang ang bata, pero ramdam niyang may bigat ang mga salitang iyon. Noong gabing iyon, habang natutulog ang mga apo, bumangon si Miriam. Kinuha niya ang isang maliit na mangkok ng asin, hawak ang kanyang rosaryo, at nagsimulang maglakad sa bawat sulok ng bahay. Una ay sa pintuan. Hinaplos niya ang kahoy habang binibigkas ang awit 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Iwinisik niya ang asin sa paanan ng pinto, at mahinang bumulong, Panginoon, ito ang pasimula. Sumunod ay ang sala. Isang lugar kung saan minsan ay may halakhakan ng mga anak, ngunit naging arena ng mga sigawan at luha. Iwinisik niya ang asin sa ilalim ng sofa, sa gilid ng lumang kabinet, at habang ginagawa ito, isang piraso ng alaala ang bumalik. Si Ruben, hawak ang gitara, inaawit ang "Bayan Ko", habang nakatingin sa kanya. Patawarin mo kami, Panginoon, sambit niya, sa mga araw na nakalimot kaming sambahin ka sa gitna ng gulo. Pumasok siya sa kwarto ng mga apo. Tahimik. Malalim ang tulog ng mga bata. Iwinisik niya ang asin sa 4 na sulok ng silid, saka dahan-dahang lumapit sa higaan. Hinaplos ang ulo ng isa sa kanila at marahang nanalangin, Panginoon, protektahan mo sila, at hilumin mo ang mga sugat na hindi ko kayang abutin. Noong sumunod na araw, may kakaibang nangyari. Ang kanyang bunsong anak na si Eleazar,
na halos 5 taon nang hindi nagpaparamdam, ay bigla na lamang tumawag. Mahina ang boses sa kabilang linya, pwede po ba akong umuwi? Hindi siya sumagot agad. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa tuwa lamang, kundi dahil alam niyang ang Diyos ay kumikilos, dahan-dahan, tahimik, pero tiyak. Anak, sagot niya. May lugar ka pa rin dito. Pagdating ni Eleazar, wala siyang dalang gamit kundi isang bag na wasak at mata na pagod. Sa unang gabi niya sa bahay, hindi sila agad nag-usap ng mahaba. Umupo lang sila sa hapag, sabay kumain ng tinapay at olibo. Pagkatapos, isang tanong ang bumasag sa katahimikan. Bakit may asin sa ilalim ng mesa? Napangiti si Miriam. Dahil anak, sagot niya, minsan, kailangan nating alalahanin na kahit ang simpleng bagay, gaya ng asin, ay maaaring maging paalala ng biyaya ng Diyos. Noong gabing iyon, naramdaman ni Eleazar ang bagay na matagal na niyang hinahanap, kapayapaan. Hindi tumigil si Miriam. Araw-araw, bago siya matulog, umiikot siya sa bahay, may hawak na asin at rosaryo. Hindi upang itaboy ang kung anuman, kundi upang paalalahanan ang bawat sulok, ito ay tahanan ng Diyos. Lumipas ang 1 linggo, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, nagsalo ang buong pamilya sa iisang hapag. May katahimikan sa simula, ngunit may mga ngiting nahihiya. Unti-unti may halakhak. May kwento. May luha ng muling pagkikita. At sa dulo may dasal. Panginoon, sabi ni Miriam habang hawak ang kamay ng kanyang apo, salamat. Hindi ko ito ginawa mag-isa. Ang luma nilang bahay, na dati ipuno ng ingay ng sigalot, ay naging sagradong tahanan. Hindi ito naging bago. Hindi rin ito naging marangya. Pero naging buo ito, isang lugar kung saan ang banal na espiritu ay muling nanahan. Ang mga kapitbahay ay napansin ito. Iba na ang bahay ni Miriam, sabi ng isa. Tahimik pero parang may liwanag. Isang gabi, isang ginang mula sa katabing bahay ang kumatok. Lola Miriam, pwede po ba akong makiusap ng konting asin? Ngumiti si Miriam. Hindi lang asin ang ibibigay ko sa'yo, anak. Bibigyan kita ng panalangin. At doon nagsimula ang paglaganap ng isang simpleng himala, tahimik, hindi minamadali, hindi nagpapasikat. Isang himalang nagsimula sa isang dakot ng asin at isang pusong hindi bumitiw sa pananampalataya. Sa bawat tahanang nahawakan ni Miriam, sa bawat kwento ng kapayapaang muling natagpuan, ay isang paalala. Ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala, hindi sa kalye, hindi sa entablado, kundi sa mga tahanang muling inialay sa Kanya. At para kay Joel, na dumalo muli sa pagtitipon 1 linggo matapos ang kanyang unang pagwiwisik ng asin, ang pagkakakilala kay Miriam ay hindi inaasahan. Nang ipakilala siya ng pari, lumapit siya at marahang yumuko. Salamat po, sabi ni Joel. Kayo po ang sagot sa tanong ko kung gumagana talaga ang panalangin. Napangiti si Miriam, hinawakan ang kanyang kamay at marahang nagsalita. Ang panalangin, Hijo, ay hindi para baguhin ang Diyos. Ito'y para ipaalala sa atin na siya ay laging narito, naghihintay na buksan natin ang pinto. Ang pintuan ng bahay ni Joel ay luma, may bakas ng mga taon ng pagdaraan, palipat-lipat na sapatos, pabalik-balik na galit, tahimik na pag-alis, at pagbalik na walang paumanhin. Ngunit simula nang iwiwisik niya roon ang unang kurot ng asin, may ibang nararamdaman siya sa tuwing dadaan siya roon. Para bang may bantay. Para bang may mata na nagmamasid, hindi mapanghusga, kundi nagbabantay. Sa sumunod na pagtitipon sa parokya, muling nagsalita ang pari. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang isang piraso ng kahoy na tila galing sa isang lumang pinto. Itinaas niya ito sa harapan ng grupo. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang pinto? Tanong niya, tahimik ngunit mariin. Sa Biblia, ang pinto ay hindi lang daanan. Ito ay hangganan. Ito ay tagpuan ng panlabas at panloob. At sa pananampalataya, ito ay altar. Tahimik ang lahat. Nakasandal si Joel sa upuan, at sa kanyang isip ay ang sariling pintuan nila, may lamat sa gilid, isang lumang kurtinang halos kupas, at isang seradura na madalas ay ayaw makisama. Noon, iyon ay ordinaryo lamang. Isang bahagi ng bahay na hindi pinapansin. Pero ngayon tila ito na ang pinaka-espiritual na bahagi ng kanyang tahanan. Balikan natin ang Eksodo 12, sabi ng pari. Ang Panginoon ay nag-utos sa kanyang bayan na markahan ng dugo ang poste ng kanilang mga pintuan bilang tanda na sila'y kanya. At ang mga bahay na may ganoong tanda ay hindi ginalaw ng salot. Ang pintuan ang naging pananggalang, dagdag pa niya.
Isang simpleng kahoy, ngunit dahil sa pananampalataya, naging hadlang sa kamatayan. Tumango si Miriam mula sa ikalawang hilera. Alam niya ito. Ginawa niya ito. At ngayon, naririnig niyang muli ang kanyang kwento, ngunit mas malawak, mas malalim. Sa Deuteronomio 6:9, patuloy ng pari, sinabi ng Diyos, isulat mo ang mga utos na ito sa mga post ng pinto ng iyong bahay. Hindi ito palamuti. Ito ay paalala na ang Diyos ang una mong dapat salubungin bago ka lumabas. At siya rin ang huling dapat mong makita bago ka pumasok. Napatingin si Aling Rosita sa mga nakababatang miyembro ng parokya at marahang bulong, ganyan ang ginawa ng lolo ko. May krus sa bawat pinto. Hindi para ipakita. Para alalahanin. Muli, itinaas ng pari ang asin. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gawing altar ang inyong pintuan. Kinuha niya ang maliit na lalagyan ng asin at nilapitan ang pinto ng bulwagan. Tumayo siya roon, marahang inilapat ang kamay sa kahoy. Una, tahimik kang manalangin. Hindi kailangang mahabang dasal. Ang mahalaga, totoo. Sabihin mo, Panginoon, ang pintuang ito ay iyo. Protektahan mo ang tahanan kong ito. Iwinisik niya ang asin sa paanan ng pinto. Pagkatapos, buuin mo ang pananalig, walang makakapasok sa pintong ito na hindi mo pinahintulutan. Ang bawat papasok ay madadatnan ang kapayapaan. Ang bawat lalabas ay dala ang iyong liwanag. Lumapit si Joel. Father, pwede po bang gawin yon kahit walang holy water? O wala pang pari? Umiti ang pari. Hijo. Sapagkat ang pananampalataya mo ang nagpapabanal sa kilos. Hindi kailangan ng seremonya para umpisahan ang kabanalan. Minsan, kailangan lang ng isang tapat na puso at kurot ng asin. Pagka-uwi ni Joel, dumiretso siya agad sa kanilang pintuan. May hawak siyang maliit na lalagyan ng asin at ang rosaryo ng kanyang yumaong ina. Bago siya nagwiwisik, huminto siya sandali. Sa labas, may ingay ng motorsiklo, may tawanan sa kabilang bahay, may batang umiiyak sa di kalayuan. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may katahimikang bumalot. Inilapat niya ang palad sa kahoy ng pintuan. Panginoon, sa dami ng mga pintuan na sinarhan ko sa iyo, salamat at hindi mo isinara ang iyo sa akin. Ibinaba niya ang asin. Marahang iwinisik sa kanan, sa kaliwa, at sa paanan. Ang pinto pong ito mula ngayon ay iyo. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ama niyang si Mang Ernesto, lasing, tulad ng dati. Ngunit pagpasok niya sa bahay, hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya kay Joel, saka dumiretso sa upuan at napahawak sa noo. Joel, mahinang sabi ng matanda, kanina pa masakit ulo ko pero ngayon, parang humupa. Gusto mo po ng kape? Tanong ni Joel, halos hindi makapaniwala. Tumango lang ang matanda. Isang bagay na bihirang-bihira niyang makita. Sa gilid ng mata ni Joel, napansin niyang may bahagyang liwanag na tumama sa asin sa sahig. Maliit. Subtle. Pero parang sinasabi, dito ako. Kinabukasan, sa bahay ni Aling Rosita, ginawa rin nila ang pagtatalaga. Kasama ang kanyang mga apo, nagsindi siya ng kandila sa tabi ng pinto, binasa ng malakas ang awit 121, at habang iwiniwisik ang asin ay sabay-sabay nilang sinabi. Ang bahay na ito ay pag-aari ng Panginoon. Sa kanya lamang kami maglilingkod. Sa susunod na linggo, may dumating na bisita sa bahay ni Aling Rosita, isang kamag-anak na bihirang dumalaw. Parang iba tong bahay mo ngayon, tiya, sabi nito habang pumasok. Tahimik pero parang malapit sa langit. Napangiti si Aling Rosita. Hindi to dahil sa ayos. Dahil ito'y inialay. Ang mga pintuan sa buong komunidad ay isa-isang binubuksan, hindi lang sa mga tao, kundi sa Diyos. Isa sa mga kapitbahay ni Miriam ang dating walang pakialam sa simbahan. Pero isang gabi, habang nakatayo sa harap ng bahay niya, napansin niyang may asin sa ilalim ng pinto ni Miriam. Napakibit-balikat siya noon. Pero kinabukasan, tila may kung anong tumulak sa kanyang pumasok sa parokya. At doon, unang beses niyang narinig ang Deuteronomio 6:9, isulat mo ang mga utos ng Diyos sa mga post ng iyong pintuan. Pag-uwi niya, humawak siya sa pintuan ng bahay nila at, sa unang pagkakataon, bumulong ng panalangin. Hindi lahat ng himala ay dramatiko. Minsan, ito ay pintuang nabuksan hindi ng susi, kundi ng pananampalataya. Isang gabi, dumalaw si Miriam sa bahay ni Joel. Nagdala siya ng tinapay at isang maliit na bote ng langis.
Nabalitaan kong nagsimula ka na, wika niya habang umuupo sa lumang bangko malapit sa pinto. Opo. Pero minsan po, parang wala naman nangyayari. Huwag mong sukatin ang kilos ng Diyos batay sa ingay ng mundo, Hijo, sagot ni Miriam. Ang kapangyarihan niya ay kadalasang dumarating sa katahimikan. Tiningnan ni Miriam ang pintuan ni Joel. Hinaplos ito sandali. Mabuting pinto. Matagal nang tinatabihan ng Diyos, hinihintay lang mabuksan. At sa gabing iyon, bago siya umalis, magkasama nilang binasbasan ang pintuan sa ikalawang pagkakataon. Ngayon, may asin. May dasal. At may patotoo. Sa pagbabalik ng pari sa susunod na pagtitipon, binanggit niya ang sinabi ni Jesus sa Juan 1:0, Siyam, ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. At sa huling sandali ng pagtitipon, iniwan niya sa mga nakikinig ang tanong. Ang pintuan niyo ba ay bukas lamang para sa mundo, o para rin sa kaharian ng Diyos? May mga bahagi sa bahay na laging nalilinis, mesa, sahig, bintana. Ngunit may mga sulok na tila sadyang kinalimutan, likod ng kabinet, ilalim ng hagdan, mga gilid ng silid na bihira ng daanan. Doon nagtitipon ang alikabok, doon nananahan ang mga bagay na itinatago, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Mga alaala. Mga salitang hindi nasabi. Mga pait na inilihim. Si Joel, matapos italaga ang kanilang pintuan, ay napansin ang isang bagay. Habang nililinis niya ang bahay, may isang sulok sa likod ng lumang aparador na laging iniiwasan ng kanyang kapatid na si Marco. Isang araw, habang naglilinis, tinanong niya ito. Marco, bakit parang ayaw mong lumapit dito? Tahimik si Marco. Saglit na natigilan, saka mahinang nagsalita, diyan ako umiiyak dati kapag nag-aaway si Papa at si Mama. Ayoko diyan. Napalunok si Joel. Ang sulok na iyon ay walang laman, walang ilaw, wala ring gamit. Pero sa loob ni Marco, isa yung imbakan ng sakit. Nang gabing iyon, habang tulog na si Marco, bumangon si Joel. Bitbit ang asin at isang kandila, lumapit siya sa sulok na iyon. Hindi siya nag-ingay. Hindi rin siya nagdasal ng malakas. Sa halip, marahan siyang lumuhod, iwiniwisik ang asin sa bawat gilid ng sahig, at bulong lamang ang namutawi sa kanyang labi. Panginoon, pakikalat mo po ang iyong liwanag sa lugar na to, dalhin mo po si Marco sa paggaling. Sa sandaling iyon, walang kumikislap na ilaw, walang nakitang pangitain. Pero sa puso ni Joel, alam niyang may nangyayari. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, biglang nagsalita si Marco. Kuya, parang ang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Ewan ko. Para bang masarap matulog ulit mamaya. Napatingin si Joel sa sulok. Walang nagbago sa itsura nito. Pero alam niyang nagbago ang laman nito, mula alaala ng takot tungo sa tahanan ng kagalingan. Sa isa pang dulo ng bayan, isang ina na nagngangalang Dory ang lumapit kay Miriam isang hapon matapos ang misa. Miriam, sabi ni Dory, patawad kung istorbo ako. Pero, yung anak kong si Jomar, 16 na taong gulang, halos hindi na natutulog. Lagi siyang gising sa gabi. Para siyang laging kinakabahan. Parang may hinahabol. Nagsusulat siya ng mga bagay sa pader, puro madidilim. Natatakot na ako. Tahimik na nakinig si Miriam. Pagkatapos, hinawakan ang kamay ni Dory. May asin ka ba sa bahay? Nagulat si Dory sa tanong. Meron po. Bakit? Gabi mamayang pag-uwi mo, sabi ni Miriam, bago ka humiga, magdasal ka sa pinto ng kwarto niya. Huwag mo siyang gisingin. Maglagay ka ng asin sa 4 na sulok ng kwarto niya. Isama mo ang kanyang unan. Habang ginagawa mo yan, sabihin buo mong ibinibigay ang kwarto niya sa Diyos. Hindi mo kailangang sumigaw. Panalangin lang. Tapat. Uwi si Dory ng gabing iyon na may kaunting takot, pero may buhos ng pag-asa. Gaya ng tinuro ni Miriam, pinatay niya ang ilaw ng kwarto ng anak, hawak ang asin, at lumapit sa unang sulok. Panginoon, bulong niya, di ko po alam kung anong pinagdadaanan ng anak ko. Pero alam ko pong kaya niyong abutin ang lugar na ito. Isa-isa niyang nilagyan ng asin ang mga sulok, ang ilalim ng kama, ang paligid ng bintana, at ang mismong unan. Pagkatapos ay tahimik siyang lumuhod at binigkas ang awit 4:8. Hihiga ako ng payapa at matutulog, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang bumubuhay sa akin ng ligtas. Kinabukasan, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari.
Ma, sabi ni Jomar habang nag-aalmusal, kaninang gabi, nanaginip ako na may isang lalaki na nakaputi nakaupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Pero hindi ako natakot. Parang napayapa ako. Hindi nagsalita agad si Dory. Tumulo lang ang luha sa kanyang pisngi habang patuloy ang pagbuhos ng kape sa kanyang tasa. Salamat, Panginoon, mahina niyang dasal. Sa parokya, inanyayahan ng pari ang bawat pamilya na tingnan ang kanilang tahanan, hindi lang ang disenyo, hindi lang ang ganda, kundi ang espiritual na anyo. Ang sulok ay sumisimbolo sa mga bagay na tinatago, wika niya. Diyan natin itinatambak ang hindi natin gustong harapin, galit, sama ng loob, trauma. Ngunit kahit anong tinatago natin nakikita ng Diyos. Sa awit 139, 12, patuloy niya, sinabi, kahit ang dilim ay hindi madilim sa Kanya. Ang gabi ay nagniningning tulad ng araw. Tinawag niya sa harap si Miriam. Humakbang si Miriam at humawak sa mikropono. Marami sa atin ang takot bumisita sa mga sulok ng ating puso, sabi niya. Pero doon gustong kumilos ng Diyos. Sa mga lugar na walang ibang pumupunta. Kaya kung may sulok ang bahay nyo na alam ninyong puno ng alaala, magsimula doon. Huwag takasan. Lapitan. At habang nililinis ninyo, dalhin niyo ang asin at sabihin, Panginoon, linisin mo po ang sulok na ito. Baguhin mo ang alaala. Sa bawat tulo ng asin, dagdag pa niya, parang sinasabi ng Diyos, ako ay naririto. Isa-isang nagsimulang umuwi ang mga tao na may bagong layunin. Hindi na lang sila magwawalis. Magdarasal na rin sila. Sa bahay ni Aling Rosita, may isang sulok sa ilalim ng hagdan kung saan tinatago ang lumang bowl ng kanyang asawa. Matagal na niyang hindi nabubuksan. Doon nakatago ang mga sulat, larawan, at isang kasulatang hindi niya kailanman pinirmahan, ang annulment form na dati niyang pinag-isipan matapos siyang saktan. Lumuhod siya sa harap ng bowl. Inilabas ang asin. Hinaplos ang ibabaw ng kahoy. At sa unang pagkakataon, nagdasal siya hindi para makalimot, kundi para magpatawad. Patawarin mo ako, Hector, sabi niya. At salamat. Dahil kahit mali ka, naging tulay ka pa rin ng Panginoon para buuin ako. Sa kanyang mga luha, kasabay ang ilang butil ng asin na tumama sa kahoy, may isang bigat na gumaan, hindi sa bowl, kundi sa dibdib niya. Sa bahay ni Joel, isang gabi ay napansin niyang ang kanyang ama, si Mang Ernesto, ay tahimik na nakaupo sa sahig malapit sa dating sulok kung saan sila madalas magtalo. Pa, ayos lang po ba kayo? Tumango si Mang Ernesto. Joel, may sulok sa buhay ko na matagal ko nang di pinupuntahan. Gusto mo bang tulungan mo akong dasalan yon? Hindi agad nakasagot si Joel. Pero sa kanyang puso, narinig niya ang sagot ng Diyos, narito ako. Simulan natin sa sulok. Sa gabing iyon, mag-ama silang magkasamang lumuhod. Walang sermon. Walang sermon. Asin lang. At dalawa silang nagwiwisik ng panalangin sa bawat gilid, para sa mga alaala, para sa mga pagkukulang, at para sa bagong umpisa. Sa huling bahagi ng pagtitipon sa parokya, muling nagsalita ang pari. Kung may bahagi ng bahay nyo na hindi pa ninyo nadarayo, doon kayo pumunta. Kung may alaala kayong iniiwasan, isama ninyo sa panalangin. Ang kagalingan ay hindi laging dumarating sa gitna. Minsan, sa mismong sulok ng ating kahinaan. At bago matapos ang misa, binigkas niya ang 2 Kronika 20:16 na nilinis ng mga pari ang loob ng templo ng Panginoon at dinala nila sa patio ang lahat ng maruming bagay na kanilang natagpuan. Sa huling sandali ng gabi, si Joel ay nakaupo sa isang sulok ng kanilang bahay, tahimik, may hawak na asin at Biblia. Sa kanyang harapan ay si Marco, tulog na mahimbing. Sa tabi niya ay si Mang Ernesto, nakatulog habang hawak pa ang rosaryo. Sa sulok ng kwarto, may liwanag mula sa kandila. At sa silid na yon, sa bahay na minsang puno ng sigawan, ay katahimikan na ngayon. Hindi ito katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng kagalingan. Ang kusina ang puso ng tahanan. Doon nagpapainit ng sabaw sa malamig na gabi. Doon nagkakape ang mag-asawa habang tinatahak ang tahimik na umaga. Doon nagtatalo ang magkapatid tungkol sa kung sino ang maghuhugas ng pinggan. At doon din lumuluha ang ina sa sahig habang hinuhugas ang tasa, sapagkat sa kusinang iyon niya unang narinig na alis ang anak niyang babae at hindi na babalik. Ang kusina ay hindi lang lugar ng pagkain. Ito rin ay altar ng mga alaala. Nalaman ito ni Joel isang gabi habang naghahanda ng hapunan.
Simple lang ang ulam, itlog, kanin, at kaunting gulay. Habang inilalatag niya ang pinggan, napatingin siya sa mesa. Luma na ito, may gasgas, may mansa ng kape na hindi na maalis. Pero doon sa gitna ay may asin, isang maliit na platito, may kaunting butil na natira mula sa huling panalangin nila. Naalala niya bigla ang sinabi ng pari, ang hapagkainan ay altar. Sapagkat doon natin binabasag ang tinapay, hindi lang para sa katawan kundi para sa kapwa. Sa parokya, sa susunod na pagtitipon, tinutukan ng pari ang kusina bilang bahagi ng espiritual na paglalakbay. Sa Mateo 14 na, wika niya, pinagpira-piraso ni Jesus ang tinapay at pinakain ang libo-libo. Hindi siya naghanap ng perpektong lugar. Gumamit lang siya ng tinapay, isda, at puso. Tumayo si Miriam sa gilid, bitbit ang isang maliit na tapayan ng asin. Ang kusina ang unang simbahan ko, ani niya. Doon ako natutong magdasal habang nagtutustado ng tinapay. Doon ko unang narinig ang bulong ng Diyos habang nagpipiga ng kalamansi para sa sabaw. Nagkatawan-tao ang alaala sa isipan ng isa sa mga naroroon, si Rhea, 21 taong gulang, matagal nang lumayo sa simbahan. Naalala niya ang huling beses na kumain sila ng sabay-sabay bilang pamilya, 9 na taon na ang nakalilipas, noong birthday ng kanyang ama. Simula noon, naging kanya-kanyang init, kanya-kanyang kain. Minsan sabay-sabay silang nasa bahay, pero hindi sila sabay sa mesa. Sa gabing yon, umuwi si Rhea na tahimik. Pagdating niya sa kusina, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina, si Aling Tess, nakasandal, hawak ang isang maliit na platito ng asin. Anak, sabi ng ina, pwede bang sabay tayong kumain? Napatingin si Rhea. Walang espesyal sa mesa, kanin, pritong daing, gulay. Pero may kandila sa gitna. May asin sa tabi. At may Biblia na bukas sa awit 133, isa, o kay gandang pagmasdan ang pagkakaisa ng magkakapatid. Tumango si Rhea. Umupo siya. Kumain. Tahimik. Hanggang sa nagsalita ang ina. Patawad, anak, kung napabayaan ko ang tahanan. Pero gusto kong simulan muli. Walang agad na tugon si Rhea. Pero sa loob niya may bumibiyak. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ng kanyang ina na magdasal sila. Hawak ang asin, nilagay ito sa gitna ng mesa, at mahinang nagsalita. Panginoon, itong mesa pong ito ay hindi perpekto. Minsan, naging lugar ng tahimik na galit. Minsan, naging entablado ng pagtatalo. Pero ngayon, gusto po naming gawin itong altar. Lugar ng pasasalamat. Lugar ng kapatawaran. Lugar ng presensya ninyo. Tumulo ang luha ni Rhea. Hindi siya makagalaw. Sapagkat sa simpleng hapag, naroon ang Diyos. Sa parokya, binigyan ng pari ang lahat ng gabay sa kung paano italaga ang kusina. Una, wika niya, linisin niyo ang kusina. Hindi lang gamit, kundi loob. Alisin ang sama ng loob, alitan, tampo. Tanggapin ang mesa bilang sagradong lugar. Pangalawa, maglagay ng asin sa isang maliit na sisidlan at ilagay sa gitna ng hapag. Sa tabi nito, isang krusipiho o kandila. Huwag gawing palamuti. Gawing paalala. Pangatlo, bago kumain, magdasal hindi lang ng biyaya sa pagkain. Magdasal ng pasasalamat sa pagsasalo. Isang simpleng dasal, salamat, Panginoon, sa pagkain ito at sa taong kaharap ko. Isang gabi, ginamit ni Joel ang aral na iyon. Nagsalo sila ng kanyang ama at kapatid. Hindi naging madali. May ilang katahimikan. May tensyon. Pero bago sila kumain, sinabi niya, "Pwede po ba tayong magdasal?" Napatingin ang ama niya. Si Marco ay bahagyang napangiti. "Panginoon," dasal ni Joel, "hindi po perpekto ang mesa namin ito. Pero kung narito ka, sapat na." Tahimik. Walang palakpakan. Walang himala. Ngunit sa dulo ng hapunan, nagsabi si Mang Ernesto, "Masarap ang itlog." At iyon, para kay Joel, ay higit pa sa papuri. Isang himala na. Isang butil ng asin ng pag-asa. Minsan, ang mga pinakamatinding sugat ng pamilya ay hindi binibigkas. Nasa tingin. Nasa katahimikan habang kumakain. Nasa hindi pag-aabot ng kanin. Ngunit kapag ang mesa ay itinataas bilang altar, unti-unting bumababa ang kapayapaan. Sa bahay ni Miriam, gabi-gabi silang nagdarasal ng rosaryo sa kusina. May asin sa mesa. May larawan ng mahal na ina. May dasal ng pasasalamat.
Isang gabi, dumating ang isang apo niya, si Ana, 18, dating rebelde, naligaw ng landas. Tahimik itong umupo habang nananalangin ang pamilya. Walang nagsalita. Nang matapos ang dasal, tumingin si Ana kay Miriam. Lola, pwede po ba akong sumabay bukas? At sa muling pagbabalik ni Ana sa panalangin, sa hapag na iyon na sinabuyan ng asin at binudburan ng luha, muling nabuo ang isang pusong muntik ng mapatid sa pananampalataya. Isang kutsara ng kanin. Isang basong tubig. Isang simpleng mesa. At isang presensyang banal. Sa kusina nagsisimula ang kapatawaran. Sa kusina, bumabalik ang tiwala. Sa kusina, nagsasalo hindi lang ang pamilya, kundi ang Diyos. Sa dami ng bahagi ng isang tahanan, ang banyo marahil ang pinakatahimik at pinakaliblib. Hindi ito altar. Hindi ito sala ng pagtanggap. Hindi ito silid ng pagtulog o mesa ng salusalo. Ngunit ito ang lugar kung saan tayo hubad, hindi lang sa katawan, kundi sa takbo ng isipan. Doon natin hinuhugas ang alikabok ng maghapon. Doon tayo lumuluha ng walang nakakakita. Doon tayo nahuhulog sa kabiguan, humihina ng malalim at muling bumabangon. Ang tubig, sabi ng pari sa pagtitipon ng gabing iyon, ay simbolo ng paglilinis, ngunit higit pa roon ito ay simbolo ng pagbabalik. Tahimik ang silid. Bawat isa ay tila may sariling alaala ng pagluha sa ilalim ng dutsa, ng paglilinis na hindi lang para sa katawan kundi para sa kaluluwa. Sa Juan 13, patuloy ng pari, hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Hindi dahil madumi lang, kundi upang ipakita na ang tunay na leader ay naglilingkod, at ang tunay na paglilingkod ay pagbabanal sa iba. Tumango si Miriam. Sa edad niyang mahigit 70, naunawaan niyang ang banyo ay hindi lang lugar ng pagligo. Isa rin itong lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. At doon sa isang tabi ng simbahan, isang batang babae ang tahimik na nakaupo, si Lika, 18 anyos, tahimik, palaging nag-iisa. Hindi siya malapit sa iba, ngunit laging naroon tuwing may pagtitipon. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, siya ay lumapit. Pwede po bang magbahagi, mahina niyang tanong. Lika, naman, sagot ng pari. Hindi po ako sigurado kung paano ito sisimulan, humugot siya ng hininga. Pero sa tuwing ako po ay nalulungkot, naliligo ako. Hindi para mawala ang dumi, kundi para ilabas ang bigat sa dibdib. Para akong may kasamang hindi ko nakikita, pero nararamdaman ko. Tahimik ang lahat. Patuloy siyang nagsalita. Noong minsang hindi ko na kaya, pumasok ako sa banyo, umupo sa sahig ng shower, at doon ako sumigaw. Panginoon, kung nandyan ka, pakiramdam ko marumi ako. Pakiramdam ko wala na akong silbi. Pero kung gusto mo pa ako, linisin mo ako. Napaluha si Miriam. Ang ilan ay napayuko. Pagkatapos ng ilang minuto, sabi ni Lika, wala naman akong nakita. Walang himala. Pero alam kong may gumaan. Simula noon, tuwing maliligo ako, sinasabi ko, Panginoon, hugasan mo rin po ang kaluluwa ko. Lumapit ang pari. Lika, alam mo ba na ang sabi sa Ezekiel 36:25 ay ganito, pagwiwisikan ko kayo ng malinis na tubig, at kayo'y magiging malinis mula sa lahat ng karumihan nyo. Tumango siya. Ngayon ko lang po narinig. Pero para bang matagal ko na siyang naramdaman. Sa sumunod na linggo, nagsimula ang isa pang bahagi ng paglalaan ng bahay, ang banyo bilang lugar ng ritual ng pagbabago. Sa pagtuturo ng pari, simple lang ang alituntunin. Una, anya, bago maligo, tumingin ka sa salamin. Hindi para suriin ang itsura, kundi para harapin ang totoo. Sabihin mo, Panginoon, ito ang tunay kong sarili. Marumi, pagod, pero handang linisin mo. Pangalawa, habang umaagos ang tubig, isuko mo ang mga bagay na hindi mo kayang buhatin. Sabihin mo isa-isa. Halimbawa, Panginoon, hugasan mo ang galit ko. Hugasan mo ang kahihiyan. Hugasan mo ang kasalanang ayokong aminin. Pangatlo, pagkatapos maligo, iwisik ang asin sa paanan ng pinto ng banyo. Isang simpleng paalala, ang kalinisan ay hindi lang panlabas. Isa itong pangako na babangon kang bago. Ginawa ito ni Joel isang umaga. Maagang maaga, bago magising si Marco at ang kanilang ama, pumasok siya sa banyo, may dalang kaunting asin sa isang maliit na tasa. Tumingin siya sa salamin. Panginoon, ito po ako. Anak ninyo. Pero madalas, mas gusto ko pang maging anak ng mundo.
Habang dumadaloy ang tubig sa kanyang katawan, tahimik siyang nagsambit, "Linisin mo po ako. Hindi lang ang katawan. Linisin mo ang puso kong punong-puno ng tanong, takot, at galit." Matapos siyang magpunas, lumuhod siya sandali at ibinuhos ang asin sa paanan ng pinto. "Ang banyo pong ito, Panginoon, ay iyon na rin." Sa kabilang bahay, si Dory naman ay itinuro sa anak niyang si Jomar ang bagong ritual. "Anak, hindi lang katawan ang nililinis ng tubig. Subukan mong sabayan ng panalangin." Nagpakunot ng noo si Jomar. "Pray sa shower. Hindi mo kailangang magsigaw. Basta magsabi ka lang ng totoo. Panginoon, pagod na po ako. Tulungan mo akong magsimulang muli." Sa unang pagkakataon, habang naliligo, nagdasal si Jomar. Simple lang, "Lord, kung totoo ka naririnig mo to, di ba?" At nang matapos siya, tumingin siya sa sarili sa salamin. At sa halip na galit, isang bahagyang ngiti ang lumitaw. Hindi himala. Hindi kilabot. Pero paghilom. Sa bahay ni Miriam, tuwing linggo, nililinis niya ang banyo bilang isang uri ng seremonya. May asin siya sa isang maliit na platito, nilalagay sa ibabaw ng gripo. Pagkatapos ay binibigkas niya ang tito 3, 5, niligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng banal na espiritu. Isang araw, dumalaw si Ana, ang kanyang apong dating pasaway. "Lola, pwede po bang gamitin ang banyo?" "Siyempre," sagot ni Miriam. "Pero iwan mo roon ang takot mo, ha?" Nagbiro si Ana. "Ganun lang pala kadali." Hindi madali. Pero possible. Paglabas ni Ana, tumingin siya kay Miriam. Parang iba ang pakiramdam. "Hindi ko maipaliwanag." Ngumiti ang matanda. "Iyon ang presensya ng Diyos. Hindi laging malakas. Minsan, parang tubig lang na umaagos. Pero gumagaling ka habang hindi mo namamalayan." Mula noon, naging bukas ang puso ni Ana sa pananampalataya. Sa simpleng paliligo, natutunan niyang hindi lang ang katawan ang kailangang linisin, kundi pati ang alaala, damdamin, at paningin sa sarili. Ang banyo, dati lugar ng takasan, naging lugar ng pagbabalik. At sa huling bahagi ng pagtitipon, muling nagwika ang pari. Hindi na tayo kailangang maghintay ng malaking seremonya para magsimulang muli. Bawat agos ng tubig ay paanyaya. Bawat paliligo ay pagsilang. Bawat asin sa sahig ay saksi, ang Diyos ay patuloy na nagpapatawad. Tahimik ang gabi. Sa labas, ang mga dahon ay sumasayaw sa simoy ng hangin. Sa loob ng tahanan, karamihan ay tahimik na, ang mga ilaw patay na, ang kusina malinis, ang pinto at mga sulok na budburan ng asin at panalangin. Ngunit may isang bahagi ng bahay na hindi pa ganap na tinutugunan, ang silid. Ang mismong lugar kung saan tayo pinakamarupok, pinakahubad, at pinakapayapa. Ang kama, wika ng pari sa panibagong pagtitipon, ay altar ng pagtanggap. Diyan natin tinatanggap ang pagod, ang luha, ang panaginip, at kung minsan ang mga espiritual na laban sa ating tulog. Napatingin si Joel sa kanyang mga kamay. Naisip niya ang gabi-gabing pagtulog ng kapatid niyang si Marco, madalas napapanaginipan ang mga sigawan ng kanilang magulang, o kaya'y bigla na lang nagigising sa gitna ng gabi na pawis na pawis. Ilang beses na rin siyang nagising na tila may presensyang mabigat sa silid. Marami sa atin, patuloy ng pari, ay hindi alam na ang panaginip ay daan ng Diyos upang mangusap. Ngunit maaari rin itong daan ng kalaban upang manggulo. Muling binanggit ang kasulatan. Sa Job 33, 15 tandang bawas 16 na, nakasaad, sa panaginip, sa pangitain sa gabi, kapag ang mga tao ay natutulog, habang sila'y nahihimlay sa kanilang kama, doon nangungusap ang Diyos. Ngunit paano kung ang kama ay naging lugar ng alala ng trauma, ng takot, ng kawalang tiwala? Pumasok si Miriam sa usapan. "Ang asawa ko, noong nabubuhay pa, ay palaging may bangungot. Minsan, nagsisigaw sa gitna ng gabi. Kaya isang gabi, naglagay ako ng asin sa ilalim ng kama. Hindi ko sinabi sa kanya. Basta nanalangin lang ako, Panginoon, pakibantayan mo po ang aking mahal habang siya ay hindi makabangon para ipagtanggol ang sarili niya." Simula noon, wala na siyang bangungot. Muling bumalik ang lahat sa kanilang tahanan na may bagong gabay. Una, turo ng pari, linisin ang paligid ng kama. Alisin ang mga bagay na hindi kailangan. Hindi dapat tambakan ng gamit ang ilalim niyan. Iyan ay lugar ng pahinga, huwag gawing imbakan ng kalat.
Pangalawa, maglagay ng asin sa 4 na kanto ng kama. Kung maaari, isaboy din ang kaunting asin sa ilalim ng gitna, kasabay ng panalangin. Nang gabing iyon, ginawa ito ni Joel. Dahan-dahan niyang sinabuyan ng asin ang paligid ng kama ni Marco habang ito'y tulog. Hindi na siya naghanap ng dasal na formal. Sa kanyang puso, sinabi lang niya, Panginoon, sana po sa gabing ito, tunay siyang makatulog. At kung kayo'y mangungusat sa kanya, gawin niyong malinaw. At kung may gustong manggulo, huwag ninyong hayaan. Sa tabi ng kama, naglagay siya ng krusipiho. Hindi palamuti kundi paalala. Kinabukasan, habang sila'y nagkakape, biglang nagsalita si Marco. Kuya, weird pero ang sarap ng tulog ko kagabi. Wala akong napanaginipan. Wala ring gulo. Parang wala lang. Pero tahimik. Napangiti si Joel. Maganda yan, sagot niya. Baka sinagot ka na ni Lord. Ang pahingang tinatamasa sa kama ay hindi lang para sa katawan. Isa itong pagkakataon para muling magtiwala na habang tayo'y natutulog, ang Diyos ay gising, nagbabantay. At kung ang kama ay lugar ng kapahingahan, ang bintana naman ay mata ng tahanan. Sa sumunod na bahagi ng pagtuturo, lumapit ang pari sa bintana ng bulwagan ng simbahan. Binuksan ito. Pumasok ang liwanag ng araw. Ang bintana, anya, ay paalala na may mundo sa labas ng ating bahay. Ngunit ito rin ay daanan ng liwanag. Dito pumapasok ang araw. Dito rin natin natatanaw ang dilim. Muling binasa niya ang isang talata, Lucas 11:34, ang iyong mata ay parang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliwanag ang buong katawan mo. Ang bintana, dagdag niya, ay simbolo ng pananaw. At tulad ng mata, kung ito'y laging nakasara, hindi mo makikita ang kagandahan ng mundo. Ngunit kung bukas sa liwanag, kahit may kurtina, kahit may screen, ang tahanan ay napupuno ng pag-asa. Sa bahay ni Aling Rosita, may bintana sa kusina na matagal nang hindi binubuksan. Takot siyang mapansin ng mga kapitbahay. Takot siyang tanungin kung bakit bihira na silang lumabas. Isang araw, naisipan niyang buksan ito habang nagluluto. Sumalubong ang sinag ng araw. May tunog ng mga batang naglalaro sa kalsada. Sa gulat niya, isang batang kapitbahay ang sumigaw, Tia Rosita, good morning. Napaluha siya. Sa simpleng pagbukas ng bintana, nakapasok muli ang pakikipag-ugnayan. Miriam, sa kabilang dako, may sariling ritual. Tuwing umaga, binubuksan niya ang bintana sa silid. Tinatanggal ang kurtina, hinahayaan ang hangin. Sa gilid ng bintana, may platito ng asin. Doon niya sinasabi ang kanyang panalangin. Panginoon, sa bawat ilaw na pumapasok sa bintanang ito, naway pumasok din ang pag-asa. Kung may nakatingin mula sa labas, naway makita nilang ang tahanang ito ay iyong tahanan. Sa panibagong gabay ng pari, simple ang hakbang. Linisin ang mga bintana, literal at espiritual. Huwag hayaang punuin ito ng alikabok at put. Bago isara sa gabi, maglagay ng asin sa gilid. Bago buksan sa umaga, magpasalamat. Ialay ito sa Diyos bilang portal ng liwanag. Sa bahay ni Rie, minsan niyang sinubukan ito. May lumang bintana sa kanyang silid na laging sarado. Gabing-gabi na noong napagdesisyonan niyang buksan ito at magdasal. Nang isaboy niya ang asin sa paanan ng bintana, bigla siyang naluha. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa alaala, doon siya unang nagsulat ng liham para sa amang namayapa. Doon niya sinabi sa sarili na hindi na siya magtitiwala. Ngayon, binuksan niya ulit ito. At sa liwanag ng buwan, nagdasal siya, Panginoon, salamat. Dahil kahit kailan, hindi ka nagsara sa akin. Sa gabi ng Sabado, nagsalo-salo sa isang mesa ang ilan sa mga pamilya mula sa parokya. Nagbahagi sila ng mga karanasan. Isang ina ang nagsabi, simula noong nilagyan ko ng asin ang kama ng anak ko, hindi na siya nagpapalipas ng gabi sa labas. Sa wakas, natutulog na siya sa bahay. Isa namang ama ang nagsalita, hindi ko alam kung bakit, pero mula nang nilagyan ng asin ang mga bintana, mas madalas nang pumapasok ang sinag ng araw sa sala, kahit pareho lang ang oryentasyon. Tumawa ang lahat. Ngunit alam nila, hindi iyon himala ng arkitektura. Iyon ay biyaya ng Diyos na pumapasok kapag tayo'y bukas, sa kama, sa bintana, sa ating panaginip, at sa ating pananaw. At sa huling bahagi ng gabing iyon, sinabi ng pari, bago kayo matulog ngayong gabi, magpasalamat. Humiga ng may panalangin.
At bago isara ang bintana, sabihin, Panginoon, Ikaw ang bantay ng gabi. Sa iyo ko inihahabilin ang aking panaginip. Sa bahay ni Joel, bago matulog, sinabayan niya ang panalangin ng asin sa kama at sa bintana. Sa katahimikan ng gabi, binuksan niya ang bintana ng kanilang kwarto at nakita ang mga bituin. Huminga siya ng malalim. Sa ilalim ng kama may asin. Sa gilid ng bintana may asin. Sa kanyang puso may kapayapaan. At sa kanyang panaginip, unang beses niyang nakita ang sarili niyang lumalakad sa liwanag, walang takot, walang galit, may hawak na asin, at isang panalangin sa labi. Tahimik ang huling gabi ng pagtitipon. Sa loob ng bulwagan ng parokya, ang mga upuan ay halos puno, mga mukha ng pagod ngunit buhay, mga matang dati naghahanap ng direksyon, ngayon nagliliwanag sa katiyakan. Walang banda. Walang palakpakan. Ngunit ang presensya ng Diyos ay kasimbigat ng hangin sa gabi, hindi mo nakikita, pero damang-dama mo. Tumayo ang pari, may hawak na isang maliit na garapon ng asin. Ngayon, anya, tayo'y nasa huling yugto ng ating paglalakbay. Nais kong ipaalala sa inyong lahat, ang asin na ginamit natin ay hindi mahika. Hindi ito pamahiin. Ito ay paalala. Ito ay panata. Ang asin ay simbolo ng kasunduan, ng katapatan, ng pananampalataya. At sa bawat butil na inyong isinaboy, may panalangin na sumama. At ang panalangin iyon ay dininig. Maaring hindi pa niyo nakikita ang buong bunga, pero nagsimula na ang paglilinis. Tahimik ang lahat. Ang mga simpleng tao sa loob ng silid, si Dory, si Miriam, si Joel, si Rieh, si Ana, si Lika, si Mang Ernesto, ay hindi na lang basta mga nananampalataya. Sila'y mga tagapagdala ng liwanag sa kanilang tahanan. Ngayon, dagdag ng pari, inimbitahan tayo ng Diyos na gawing santuaryo ang ating mga bahay. Hindi templo. Hindi lang lugar ng panalangin. Isang buhay na lugar kung saan ang Diyos ay nananahan. Muling tumayo si Miriam. Lumapit siya sa harapan, hawak ang kanyang Biblia, at nagsalita sa tinig na bahagyang nanginginig sa emosyon. Ang bahay po namin ay maliit. Luma na. May lamat ang mga pader. Pero ang Panginoon ay naroon. Kasi bawat lamat ay tinapalan ng panalangin. Bawat sulok ay tinawag sa kanyang pangalan. Hindi ko man kayang ayusin ang lahat, pero tiniyak kong siya ang may-ari. Tumango ang lahat. Si Joel naman ay marahang lumapit. Sa lahat ng sulok ng bahay namin, naglagay ako ng asin. Sa kama, sa pinto, sa bintana, sa kusina. Pero ang pinakamahirap lagyan ay ang sarili kong puso. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin, Panginoon, ang puso kong ito. Bahay mo na rin. Muling nagsalita ang pari. Hindi madali ang pananatili. May araw na parang walang nangyayari. May gabi na para bang hindi naririnig ang dasal. Pero ang asin, kapag ibinaon mo sa lupa, hindi mo agad nakikita. Ngunit dahan-dahang pinangangalagaan nito ang lupa laban sa pagkabulok. Ganoon din ang ginawa ninyo. Bawat dasal, bawat patak ng asin, bawat pagkilos ay paghahanda. At ngayon, ang huling hakbang ay ang buong konsagrasyon. Hindi bahagi. Hindi sulok lang. Buong bahay. Buong buhay. Sa oras na yon, sinimulan ang panalangin. Tahimik na lumuhod ang lahat. Sa gitna ng silid, inilagay ng pari ang isang malaking platito ng asin sa ibabaw ng altar. Sa tabi nito, isang krus, isang Biblia, at isang litanya ng pananalig. Sa mahinang tinig, ngunit matatag ang puso, sinabi niya, Panalangin ng konsagrasyon ng bahay. Panginoon, narito po kami ngayon bilang mga anak mong dumaan sa dilim. Naglakad sa mga sulok ng sakit. Lumapit sa mga pintuan ng takot. At tumingin sa bintana ng pag-asa. Ngunit sa lahat ng ito, ikaw ang kasama. Kaya sa gabing ito, aming iniaalay sa inyo ang aming tahanan. Hindi ito perpekto. May lamat, may lungkot, may kasaysayang masakit. Pero ito po ang meron kami. At ito'y inyo. Ang bawat pinto ay pagsalubong sa inyo at pananggalang laban sa masama. Ang bawat sulok ay lugar ng paghilom ng alaala ng panibagong simula. Ang mesa ay altar ng pagkakaisa kung saan ang pag-ibig ay hinahain. Ang banyo ay banal na silid ng paglilinis katawan, isip at espiritu. Ang kama ay lugar ng pagpapahinga sa iyong mga bisig. At ang mga bintana ay mata ng pananampalatayang laging bukas sa inyong liwanag.
Kaya Panginoon, tanggapin mo po ang asin naming ito. Simpleng butil, ngunit may dalang panata. Panata ng pagsuko. Panata ng paglingap. Panata ng pagbabalik sa iyo. Mula ngayon, ang bahay na ito ay hindi lamang tahanan. Ito'y iyong templo. Ito'y iyong trono. Ito'y iyong tahanan. Amen. Pagkatapos ng panalangin, tumayo ang lahat. Tahimik pa rin pero puno ng kapayapaan. Isa-isang umuwi ang mga tao sa kanilang mga bahay, dala ang asin, dala ang panalangin, dala ang liwanag. Sa bawat tahanan, may ginawang simpleng ritual. Isang kamay sa dingding. Isang dasal. Isang pangako. Hindi ito pagtatapos. Ito ang simula ng misyon. Ang bawat bahay ay ilaw. At ang bawat ilaw ay sadyang kailangan ng mundo ngayon. Kaya kung ikaw na bumabasa nito ay may tahanang gusto mong ibalik sa liwanag, ito ang panahon. Hindi mo kailangang maging banal. Hindi mo kailangang maging eksperto. Kailangan mo lang magsimula. Isang butil ng asin. Isang taimtim na dasal. Isang bukas na puso. At hayaang si Kristo na ang kumilos. Ang bahay na ito ay sa Panginoon. At mula rito, marami pang bahay ang magliliwanag. Amen. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.